I'm giving myself 1 week to reset my habits. Hindi ko rin talaga alam kung paano ito mangyayari, but let's do this. Wala kasi talaga akong strict plan or solid rules na ifa-follow. Ang alam ko lang is gusto ko by the end of this week, I would feel better in general. As much as possible, syempre gusto ko maging consistent and to have this routine. Pero I don't know, I just wanna see kung ano mangyayari if I keep showing up for myself and if I be consistent, ano yung mangyayari. So ayun, let's start this week. Hi, so day 1 and it's currently 8:07 a.m. Nag-alarm ako ng 7:30. Nagising naman ako agad, pero hindi ako bumangon kaagad. Yung schedule ng pag-gym ko, it depends kasi kay coach. Mag-a-adjust yung routine ko based on dun sa schedule ng pag-workout. So guys, ito yung day 1 ko pa lang naman. So yung holiday break ay, as in holiday break ko talaga. So nahirapan ako. By the way, ito pala aking coach. Hello! Si Coach Walter. Kailan yung goal? 1 month na. 1 month lang. 1 month lang ha. Actually kay Ken, meron ng difference kung makikita niyo siya dyan. Okay, so day 1 was hard pero expected ko naman na yan. Ang na-realize ko lang this day was bad habits are just bad choices done repeatedly. So kahit yung mga maliliit na bagay like blow drying my hair every night, gagawin ko yon. Kasi alam ko, yung mga maliliit na yon kapag accumulated, makaka-affect sa feelings natin, 'di ba? Day 1 was hard pero kinaya. Morning, 8:30 a.m. na, and may workout ako in 1 hour, so let's eat breakfast. Gusto ko lang din i-document yung itsura ng katawan ko right now. Ayan. Ayan. Alam nyo, bonus na lang yun kapag gumanda yung katawan ko. Pero, mostly talaga for the health, yun talaga yun. Oh my God, yung workout na to, sobrang intense. And I think kasi yung mindset ko nito was I needed to push myself really hard. Kasi nga, gusto ko maging mas okay, ba? Diba? So, paano maging okay kung lalamya-lamya ka? So, talagang pinush ko yung sarili ko. And then, isang exercise na lang, muntik na ako mag-quit. Kasi yung tenga ko, sobrang nagiging full na siya. Masyado kong pinush yung sarili ko, which is a good thing, but also nakakatakot kapag too much. So, sinabihan ako ni coach na kailangan ko magpa-check up sa ENT kasi may mga symptoms din ako ng parang vertigo. So, hindi lang naman yun yung parang vertigo symptom ko. Meron pa ako before. Ano masasabi mo dun sa workout natin today? Good. Good? Improvement. May improvement. Good intense. And then, please. Pumunta na sa punta doktor. na sa doktor. O diba sabi sa inyo, pinipilit niya na ako. Kaya bukas, ano tayo, diba, rest day tayo. Rest day. Bye! Thank you! Thank you, God bless. Okay. In a few days, I'll go myself and bye. Dalawa niya. So, yun yung nangyari sa day 2 natin, and ang masasabi ko lang, it is still productive. Matagal ko naman na itong ginagawa ever since I started doing work. Ito talaga sinabi ko sa sarili ko na never ko ipaprioritize yung work ko over my family. In that sense, hindi naman ako nagtatanggal or nagbabago ng habit doon kasi yun naman na talaga yung ginagawa ko. Although, yung bago na nangyari ngayon is bumili ako ng yung mga little things, yung mga little na kakainin or whatever, yung mga gusto kong maliliit na bagay. Kasi, if you guys know me, and madami akong pinupost ng mga ganito from before pa, na kapag may gusto akong bagay, talagang sinastop ko yung sarili ko. Like, nung teenager pa ako, kahit meron naman akong mga ipon, hindi ko talaga siya pinagbibili ng mga kung ano-anong snacks. Talagang nakaipon lang siya. Parang ganun ako sa pera. So, medyo toxic yung habit na yon. But now, nakita niyo naman, nag-jamba juice, binili yung parang cream puff na yon. These are little things, but for me, parang ano yun eh, gusto ko na talagang tanggalin yung ganong klaseng mindset na parang kailangan kong tipirin sarili ko. So, may ginawa akong mali today. Umpisa pa lang ng araw, mali kaagad yung ginawa ko. 9 a.m. na.
and andito pa rin ako sa kwarto. Reset na lang ulit tomorrow. Ang plano ko is mag-ENT at the same time. Gusto ko rin ayusin yung attic or mag-film. Yun yung nagiging problema ko. Like, ang dami kong gustong gawin in a day kasi gusto ko talaga siyang gawin as productive as possible. Anyway, bababa na ako and I will eat breakfast. Diba sabi ko sa inyo, wala naman talaga akong concrete schedule for today. So, ayan. Wala namang natuloy dun sa lahat ng mga sinabi ko kanina. Kain muna kami ngayon and then punta na tayo Asian. Hopefully, magkaroon ng doctor kasi yun talaga yung laging wala. Yung mga doctor, wala sila sa schedule. So for today naman, yung ginawa ko dito is nag-continue lang ako ng realizations ko from day 2. Binilan ko sarili ko ng little slice of cake. Nag-crave din talaga ako. So hindi ko na masyado pinatagal yon. Binili ko na lang. Alam ko isipin nyo na parang, oh my god, ang OA niya naman kasi parang bibili lang ng mga malilit na bagay. Kailangan pang maging, kasama dito sa vlog. But guys, kung nakilala nyo talaga ako, it was not okay. So, yung mga malilit na bagay na yun, that's a big achievement na sa akin. Kakatuwa, ang saya ng gising ko today. I'm so excited. 7 o'clock ako gising because may asong maingay sa kapitbahay. Buti na lang doon at nagising ako. Usually sabay kasi kami ni Ken mag-gym but now, siya na una. Let's go! Straight back. Upside down. Hip forward. Right. Straight. 1, 2, 3, 4. Higher. 5. First, 25 pounds. Siyempre, kailangan din ng may masarap na pagkain minsan. Luto ni Mama. Papakita ko sa inyo yung bedside table na kailangan ma-change na. Katulad nito. Instead na mga healthy, maayos yung mga nasa tabi. Candy! Tapos check nyo pa to. More snacks! Actually, ito hindi naman ganun kasama. Ito yung mas masama, mga cookies na kailangan itapon na. I think expired na nga to. Expired na ba to? So, mahilig kasi kaming mag-snack sa gabi. Tapos, meron din kami ditong mini ref dito sa loob ng kwarto. Ref magnet ko. Ayan, as you can see. Hindi ako mahilig mag-collect ng may mga countries. Pero, ang kinukuha ko dyan, yung food per country. Oh my God! Yung cookie! Wala na yun. Expired na rin yan. At least, 'di ba, kapag nauhaw kami, meron na kaming ganito. Not sponsored, by the way. Though, mas gusto ko yung Vida. Yung Vida kasi mas mahal, pero mas masarap. And then, Vita Coco. Ito naman, I think, hindi nyo naman ako ma-judge dyan kasi may pagka-healthy din naman itong mga Now, to. today was very interesting and I think ito yung nagpa-stable ng mindset ko. Prior doing this 7-day reset, yung pagda-diet ko is actually not good. Crash diet siya. Yung parang pag nagugutom ako, kailangan ko lang i-restrict yung sarili ko. Hindi ako kakain, itutulog ko na lang siya. I think today is a good day. Good morning! Day 5 na and I feel great. Kanina gumisa ako ng sobrang aga. Parang naging natural body clock na lang siya. Wala akong alarm or anything. Walang asong maingay. As in, gumising na lang talaga ako mga 6:58 a.m. O diba? Very big improvement. And I feel great. Hindi ako parang sluggish or anything. Maganda lang yung gising ko. Is this the result of eating good food? Feel ko kapag puro yung oily, tapos mga junk food yung kinakain ko, baka hindi maging ganito yung pagkagising ko. Pero, okay naman. Masaya ako and I'm ready to start the day. Let's go!
yung sinasabi nga nila, yung mga gym goers, parang mostly nagkakaroon ng eating disorder kasi gusto nila ng perfect body talaga. But I think, for me, hindi lang sa magandang katawan talaga, kailangan din maganda yung mindset ko sa lahat ng bagay. Natutuwa naman ako sa sarili ko this day kasi mas pinili kong i-respect yung katawan ko. Usually din kasi kapag gutom ako, parang tinutulog ko na lang siya or hinahayaan ko na lang siya, but I think that's really bad. Tapos, hindi rin siya okay sa mga sa sikmura ko. And yung mood ko, hindi rin okay yun kasi parang nababad mood ako and all. Iibahin natin yan ngayon, kaya ngayon medyo nagutom ako, pero hindi ako kakain ng sobrang dami in moderation. So, I'm still like respecting yung gusto ng katawan ko, but at the same time, taking care of it. So, gagawa ko ng sarili kong pasta. Tapos yung mga organic, yung mga gagamitin ko mga ganito, and yun, basta lang hindi ako parang sobrang ginugutom yung sarili. Ayoko na yun. I will stop doing that. So by tonight, medyo smooth naman na yung nagiging reset, 'di ba? Iniisip ko na parang, okay, I'm eating good food, I'm working out, I'm doing well. So, hindi na ako magiging bad mood, 'di ba? But what happens the next day after this, dun yung nagbago. And hindi ko inexpect na mangyayari yon. So, eto. Ang pangit talaga ng pakiramdam ko ngayon. I've been editing naman, productive naman yung araw ko. I ate good food. Ang in-expect ko kapag patapos na yung itong week na to, happy ako and all that. Pero parang mas happy ako nung mga past few days. Even yesterday actually. Pero ngayon parang, ewan ko, parang wala talaga sa mood. At least yung mindset ko, alam ko na yung gagawin ko to make myself feel better. Yun, kaya ako nag-shower kasi hindi ko na nga na-vlog. Pero buong araw lang akong parang nakapajama lang ako. Tapos nag-edit lang ako dyan. Dyan na ako nag-edit. Tapos ilang oras na yun. Wala, di ako bumaba. It's just a weird day. Parang basta bagsak na bagsak yung mood ko talaga yun. But I guess that's life. So hopefully tomorrow mas okay siya. Diba? Hindi ko mapigilan. Kinuha ko yung burger sa ref. What is this? Tapos nanonood pa ako ng Culinary Wars. Oh. Didn't see that. Mali. And now it's day 7. We are here and hindi naman ako naging bagong tao. But I am proud to say na medyo nagbago na rin yung mindset ko in certain things. And I think yung biggest realization ko after doing this is that habits is not about being perfect. It's parang more on knowing when to come back or bounce back. Ngayon, sinasabi ko siya na parang madali lang. Pero hindi, mahirap siya. It takes so much mental energy, mental power. I think kailangan din talaga maging consistent. Now, I'm not saying na iba na ako, I'm a better person, 180-degree turn na ako. It's not that. I think me talking about it now, being self-aware doon sa mga bad habits ko and the things na kailangan kong ibahin, it's a very big step na. Also, you should never be hard on yourself and alam ko, lahat tayo nag-iisip na parang kapag gusto natin maging alam ko na lahat tayo nag-iisip na gusto natin maging better person. Kailangan mag-follow tayo ng strict rules. Pero hindi. Because, sa buhay, hindi naman lahat ito lang. So, you have to learn how to do things your way. And also, 7 days is not enough para bigla kang magbago. Ano yun, magic? Hindi, diba? So, yun. Thank you for spending my week with me. I hope na may natutunan din naman kayong lessons kahit paano. And I really can't wait to see the best version of myself kasi it's 2026, tapos na tayo dun sa mga walang kwentang mindset. Okay, dun na yon, basura na yan. We got this, guys! So yun, see you next time!